Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-31 araw ng Enero, taong 2026. Ako po si Shania Shane A. Ali. At ako naman po si Glenn Cyrus G. Bangkaya. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Paratungon S Elementary School o ng PAS News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Sunod-sunod na groundbreaking at turnover ceremony pinangunahan ni Mayor Benedito. Consultation para sa proposed schedule of market values, tagumpay na idinaos. Mayor Benedito nanguna sa turnover ng backhoe para sa Barangay Ipilan. Operation Timbang Plus 2026, sinimulan na ng MHO. Cleanup drive isinagawa sa pagdiriwang ng Zero Waste Month. Dangerous Drugs at HIV Awareness Seminar, isinagawa na ng MDRRMO. Impeso Brooks Point patuloy na nagsasagawa ng career education. Bagong police car ng Brooks Point Municipal Police Station, silipin. Katipunan ng kabataan profiling isinagawa sa Barangay Tugtog. At BPSAT, bumisita sa Alba Farm para sa kolaborasyon. Magbabalik ang PS News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, sunod-sunod na groundbreaking at turnover ceremony, pinangunahan ni Mayor Benedito. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni PS News reporter Arian Geron. Balitang Bayan! Isinagawa ngayong January 20, 2026 ang serye ng turnover at groundbreaking ceremonies sa iba't ibang barangay ng Brooks Point. Sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., katuwang si Municipal Engineer Raul Equiano Jr. bilang bahagi ng patuloy na paghahatid ng mga proyektong pang-infrastruktura at serbisyong panlipunan ng lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga proyektong pinasinayaan at sinimulan ng ang turnover ng comfort room sa public market, ang groundbreaking ng Market Mall Site Development sa Barangay Poblacion District 2, drainage system at installation ng integrated solar street lights sa Loleng Street, Barangay Poblacion District 1, pati ang turnover ng 100 sets ng solar street lights sa Sitio Abubakar, Barangay Kalasagin at Barangay Aribungos. Isinagawa rin ang turnover ng roof pavers at concrete pavement, gayon din ang groundbreaking ng box drainage canal sa Barangay Maasin. Ang improvement ng existing road sa Kaluluwang Street, Barangay Tubtop at ang access road improvement mula Pilot Road patungong Sitio Paratungon sa Barangay Pangubilyan. Bilang pagtatapos ng serye ng aktibidad, isinagawa rin ang turnover ng supply, delivery at installation ng isang unit ng flatbed dryer sa Barangay Samariñana na inaasahang makatutulong sa sektor ng agrikultura. Binigyang diin ni Mayor Benedito na ang proyektong ito ay patunay na tuloy-tuloy na pagsisikap ng pamahalaang bayan ng Brooks Point na mapaangat ang kabuhayan, mapabuti ang serbisyong publiko at maisulong ang kaunlaran sa bawat barangay ng munisipalidad. Mula sa Paratungon East Elementary School, ako po si Arian Seron, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Arian, at sa Balitang Pangbayan consultation para sa proposed schedule of market values, tagumpay na idinaos. Para sa detalye, narito si PS News reporter Prince Michael Bonanza. Balitang Bayan!
Isinagawa ng Municipal Assessor Office sa consultation on the proposed schedule of market values SMV sa Brooks Point Convention Center, Barangay Poblacion Distrito ngayong January 20, 2026. Pinangunahan ni Municipal Assessor Janet Quino ang aktibidad na mahalaga sa proseso ng pagsunod sa paghahanda at pag-update ng SMV. Tinalakay sa konsultasyon ang detalyadong chart ng batayang unit halaga sa pamilihan para sa lahat ng uri ng ari-arian, natitinag at di natitinag. Layunin nito matiyak na ang bawat pagtansya ng halaga ang naaayon sa umiiral na batas, tuntunin at regulasyon. Ayon sa Municipal Assessor's Office, ng turang aktibidad ay hakbang ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point upang mapabuti ang transparency at kaayusan sa pag-aasikaso at buwis at iba pang administratibong proseso sa ari-arian. Mula sa Paratongan East Elementary School, ako po si Prince Michael L. Bonanza, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Prince Michael. Susunod, Mayor Benedito, nanguna sa turnover ng bako para sa Barangay Ipilan. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni PS News reporter Jemima Zombie. Balitang Bayan. Pinangunahan ni na Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Engineer Raul A. Quijano Jr. ang turnover ng payloader, bako, heavy equipment sa pamahalaang barangay ng Ipilan. Nitong January 19, 2026, formal na tinanggap ang kagamitan ng punong barangay na si Nads Basil kasama ang mga kasapi ng Barangay Council. Ang turnover ay isinagawa bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta at ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga barangay sa pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura at serbisyong panlipunan. Inaasahang makatutulong ang heavy equipment sa mas mabilis at epesyenteng pagsasagawa ng mga gawaing tulad ng road maintenance, flood control at iba pang programang pangkaunlaran sa Barangay Ipilan. Mula sa Paratongan S Elementary School, ako po si Jemima M. Zombie, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jemima. Operation Timbang Plus 2026, sinimulan ng MHO. Alamin natin ang buong detalye kay PS News reporter Jaren Pama. Balitang Bayan. Formal nang sinimulan ng Municipal Health Office MHO ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang Operasyon Timbang OPT Plus 2026 sa tulong ng mga Barangay Health Workers, BHW at Barangay Nutrition Scholar BNS bilang bahagi ng patuloy na edukasya ng lokal na pamahalaan para sa kalusugan at nutrisyon ng mga bata sa munisipalidad. Ayunin ng OPT Plus na masuri ang kalagayan sa nutrisyon ng mga batang may edad 0 hanggang 59 buwan sa pamamagitan ng wastong pagtitimbang at pagsukat ng taas. Sa programang ito, mas maagang natutukoy ang mga batang may malnutrisyon upang agad na mabigyan angkop na interbensyon at serbisyong pangkalusugan. Ang mga datos na makakalap mula sa OPT Plus ay magsisilbing mahalagang kalusugan at nutrisyon. Naglalayong tiyakin ang maayos na kalagayan at mas batayan sa pagpaplano na at pagpapatupad ng mga programa at proyekto, liwanag na kinabukasan ng bawat batang taga Brooks Point. Mula sa Paratongan East Elementary School, ako po si Jaren B. Pama, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jaren. Samantala, Clean Up Drive isinagawa sa pagdiriwang ng Zero Waste Month. Narito ang ulat ni PS News reporter Mary Chris Rosadeño. Balitang Bayan. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Zero Waste Month, nagsagawa ng Solid Waste Management Office ng regular ng Clean Up Drive simula noong Enero 15, 2026 sa Clang ang
ng aktibidad ang kahabaan ng National Highways mula sa City Ulada, Barangay Pamumbilyan hanggang Alibra, LNC sa Barangay Tugtog, gayon din sa Sanitary Landfill State ng Barangay Maasi. Ang taunang gawain ng higit na naging makabuluhan ngayong taon bilang pagmumita sa ika-25 anibersyon ng Republic Act No. 9003 ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nagsisilbing pundasyon, maayos at responsableng pamahalaan ang basura ng bansa. Ang maliliit na hakbang ay maaaring ni Solid Waste Management Office Design Leo P. Malong. Katuwang ang mga kawani at voluntaryo bilang patunay na magdulot ng malaking positibong epekto sa pamamagitan ng patuloy na sama-sama pagkilos. Isinusulot ng pamahalaan bayan ng Brooks Point ang isang mas malinis, ligtas at sensitableng kapaligiran para sa kasalukuyan at sa susunod pang mga henerasyon. Mula sa Paratongon S. Elementary School, ako po si Mary Chris S. Pasadeño, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Mary Chris. Susunod, Dangerous Drugs at HIV Awareness Seminar sinagawa ng MDRRMO. Balitang hatid sa atin ni PS News reporter Ainsley Jade Haurige. Balitang Bayan. Isinagawa ang Dangerous Drug at HIV Awareness Seminar noong January 16, 2026 sa pangunguna ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO, sa ilalim ng pamumuno ng pamahalaang bayan ng Brooks Point na pinamunuan ni Honorable Cesario R. Benedito Jr. Dinaluhan ito ng mga kawani ng MDRRMO bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang kaalaman sa usaping pangkalusugan at kaligtasan. Pinangunahan ng Municipal Health Officer MHO ang talakayan kung saan tinatalakay ang masamang epekto ng illegal na droga, mga paraan ng pag-iwas drug abuse at wastong kaalaman tungkol sa HIV. Kabilang dito ang paraang ng pagkalat ng HIV, kahalagahan ng testing at ang pagtugon sa stigma, diskriminasyon upang mapangalagaan ang kalusugan ng bawat isa. Sa pamamagitan ng gantong mga programa, patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang advokasya para sa isang malusog, ligtas at may kamalayang komunidad. Mula sa Paratongon S. Elementary School, ako po si NC Jade E. Haurigi, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ensley. Samantala, Empeso Brooks Point patuloy na nagsagawa ng career education. Narito ang ulat sa atin ni PS News reporter Jumaima Sombe. Balitang Bayan. Isinagawa ng Municipal Public Employment Service Office, Empeso, ang Career Development Support Program sa Brooks Point Christian High School Incorporation na layong ihanda ang mga grade 10 students sa mas malinaw na pag-unawan sa career planning at kasalukuyang kalagayan ng labor market. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na inisyatibo ng Empeso upang gabayan ang kabataan sa tamang paghahanda para sa kanilang hinaharap na propesyon. Sinimulan ang programa sa isang oryentasyon tungkol sa peso, kabilang ang mga tungkulin, serbisyo at papel nito sa paghahanda ng mga magiging job seekers. Sumunod dito ang career planning with simple values formation kung saan hinikayat ang mga mag-aaral na kilalanin ang kanilang kakayahan, interes at mitihin bilang gabay sa paggawa ng makabuluhang desisyon sa pagpili ng karera. Nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat ang Empeso sa pamunuan, guro at mga mag-aaral ng Brooks Point Christian High School Incorporation sa mainit na pagtanggap at
aktibong pakikilahok sa pamamagitan ng ganitong mga programa. Patuloy na isinusulong ang paghubog ng isang handa, may kaalaman at empowered na lakas paggawa para sa hinaharap. Mula sa Paratongon S Elementary School, ako po si Jemima M. Sombi, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jemima. Bagong police car ng Brooks Point Municipal Police Station, silipin sa ulat ni PIS News reporter Arian Geron. Balitang Bayan. Nangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang blessing ng bagong mobile police car ng Brooks Point Municipal Police Station o BPMPS na ipinagkaloob ng Provincial Police Office o PPO nitong Enero 19, 2026. Isinagawa ang seremonya bilang formal na pagtanggap at pagpapasinya ng sasakyang gagamitin sa mga operasyong pangkapayapaan at kaayusan sa munisipalidad. Ang bagong mobile police car ay inaasahang magpapalakas sa kakayahan ng BPMPS sa mabilis na pagtugon sa mga insidente, pagpapatrolya at pagpapatupad ng batas sa iba't ibang barangay ng Brooks Point. Bilang bahagi ng suporta ng lokal na pamahalaan, ang freight charges mula Maynila patungong Puerto Princesa ay pinasa ng pamahalaang bayan ng Brooks Point. Binigyang diin ni Mayor Benedito na ang pagkakaroon ng karagdagang police vehicle ay mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng seguridad at kaligtasan ng mamamayan. Patuloy umano makikipagtulungan ang lokal na pamahalaan sa Philippine National Police at iba pang ahensya upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa buong bayan. Mula sa Paratongon East Elementary School, po si Arian Iseron, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Arian. Samantala, Katipunan ng Kabataan filing isinagawa sa Barangay Tubtob. Narito ang ulat ni PS News reporter Ensley Jade Haurigi. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ng Sangguniang Kabataan SK ng Barangay Tubtob, katuwang ang mga barangay health workers, HIW, ang Katipunan ng Kabataan, KK Profiling bilang bahagi ng kanilang pagtutulungan upang mapalakas ang youth data at mga inisyatibang pangkalusugan sa komunidad. Formal na sinimulan ang aktibidad sa Sitio Kaluluwangan at Purok Maligaya bilang unang hakbang sa pag-abot sa mga kabahayan sa barangay. Pinangunahan ang aktibidad ni SK Chairman Marvin Badwa kasama ang buong SK Council na naglalayong makakalap at ng tumpak at napapanahong datos ng kabataan. Ang profiling na ito ay mahalaga upang mas maunawaan ang kalagayan, pangangailangan at mga isyong hinaharap ng kabataang Barangay Tubtob. Hinikayat ng Brooks Point Municipal Youth Development Office, MYDO, ang lahat ng sangguniang kabataan na aktibong suportahan at ipagpatuloy ang pagpapatupad ng KK Profiling sapagkat ito ay nagsisilbing mahalagang batayan sa epektibong pagpaplano at paghahatid ng mga programang tunay na tumutugon sa pangangailangan ng kabataan at ng buong komunidad. Mula sa Paratongon S Elementary School, ako po si Ensley Jade E. Haurigi, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Ainsley, at BPSAT bumisita sa Alba Farm para sa kolaborasyon. Balitang hatid sa atin ni PS News reporter Jaren Pama. Balitang Bayan. Isinagawa ang isang courtesy call at visit sa Alba Farm, Sitio Lada, Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan nitong Huwebes, January 15 to 2026 sa panguna ni Refelin M. Benedito, CTEC, BPSAT Administrator, kasama ang mga kawani ng BPSAT. Ang Alba Farm ay isang kinikilalang training partner na akreditado ng TESDA Mimarupa at may hawak na Certificate of TBAT Program Registration CTPR para sa mga programang pang-agrikultura. Layunin ng pagbisita na palakasin ang ugnayan at koordinasyon sa pagitan BPSAT Alba Farm, partikular sa mga posibleng larangan ng kolaborasyon para sa pagsasanay, skills development at capacity building ng mga mag-aaral
Tinalakay rin ang pagbabahagi ng mga idea at best practice upang higit pang magusay ang pagpapatupad ng mga programang pang-edukasyon at pang-agrikultura. Naging kabuluhan at aktibo ang aktibidad na nagpatibay ng pagkakaunawaan at iisang layunin tungo sa dekalidad na edukasyon at sustainableng kaunlarang pang-agrikultura. Nagpaabot naman ng taos-pusong pasalamat ang Brooks Point School of Art and Trade sa ilalim ng pamahalaang lokal ng Brooks Point Alba Farm para sa patuloy ng suporta at pakipagtulungan sa mga inisyatibang pang-edukasyon at pang-komunidad. Mula sa Partongon East Elementary School, ako po si Jaren B. Pama, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jaren! Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa, ang Talakayang Bayan. Ako po si Shania Shane A. Ali. At ako naman po si Clan Cyrus G. Bangkayang. Kami po muli ang Paratongon S. Elementary School o ang PS News Reporter na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat! Bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan!